Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Nais mo bang makalaya sa kahirapan na nararanasan mo ngayon, lalong-lalo na sa kalooban? Maaring hindi sa material, o maaring oo, pero kalimitan tayo ay bilanggo sa kahirapan sa kalooban o kahirapan sa buhay. Minsan may nagtanong sa akin, sabi niya, Brad, paano ka nakakatagal sa isang kumpanya at nakikita namin ang gaganda ng kumpanyang pinagtrabahuhan mo at maraming magandang benepisyo na binibigay sa'yo? Ang naisagot ko sa taong ito ay binalikan ko kung saan nga ba ako nagsisimula. At pag ako ay bago sa isang kumpanya, ang aking iniisip lagi ay makilala yung magiging boss ko. Para makilala ko yung aking magiging boss, sa lahat ng sasabihin niya, aking pinapakinggan at sinusunod. At nakikita ko pag sinusunod ko ang aking boss, gumagaan ang aming relasyon. Ibig sabihin, nagkakaroon kami ng magandang samahan hanggang maibigay niya yung tiwala niya sa akin na kahit yung kanyang mga personal na karakter o gusto sa buhay o nais sa buhay ay naibabahagi na niya sa akin hanggat nandyan siya lagi na sumusuporta na sa akin at maibigay yung nararapat na biyaya. Ibig sabihin, nandun na yung tiwala niya sa akin. Alam niyo ba na sa Ebanghelyo ngayon, ganun ang tinuturo ng Diyos sa atin. Sabi niya kasi sa Ebanghelyo, kung patuloy kayong susunod sa akin, sa aking mga aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. At makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Dito ay sinasabi ng Diyos na para makilala natin ang Diyos natin, ay kailangan magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Diyos. Sa paanong paraan? Paanong paraan para tayo magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos? Sa pagkikinig at pagsunod. Obedience. Kung ano yung ipinapagawa niya sa atin, kung ano yung nababasa natin na sinasabi niya sa atin, dapat sumunod tayo. At pag palagi tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa nais ng Diyos, ay makikilala natin ang Diyos. Makikilala natin kung ano siya, ano ang magagawa niya sa mga pagsubok natin, sa mga problema natin. At ano yung mga gusto niyang gawin sa atin. Katulad ng gusto kang iangat sa iyong buhay, gusto kanyang biyayaan, gusto niyang ibigay yung hinahanap mong kaganapan sa buhay. Lalong-lalo na yung magandang relasyon, lalong-lalo na yung kagalakan, kapayapaan sa buhay. Kaya dito ay pag sinusunod natin ang Diyos, nade-develop yung ating relasyon sa ating Diyos at makikilala natin siya. At ito yung katotohanan na sinasabi niya. Ang katotohanan ay makikilala na natin, malalaman natin ang katotohanan na kung sino siya at ano yung misyon niya sa ating buhay, sa iyong buhay, sa aking buhay. At pag nalaman natin na maganda pala ang plano ng Diyos sa akin, napakaganda pala ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay ko, then doon, sabi niya, kayo ay lalaya. It will set you free. The truth will set you free. Ibig sabihin, kung anumang pinagdadaanan nating mga pagsubok o kahirapan o mga bagay na hindi maganda sa buhay natin, tayo ay makakalaya. Bakit? Dahil meron na tayong panghawakan na Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Gusto niyang ibigay sa atin yung mga bagay na solusyon sa ating mga problema. Ang kailangan lang niya sa atin ay magtiwala at magkaroon ng magandang relasyon. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin. Itong hamon niya sa atin. Kaya sundan natin ang Diyos. Kung nagustuhan po natin ang reflection natin ngayon, ay bahagi natin sa social media. Gawin nating viral ang salita ng Diyos
at punuin ng good news ang social media. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless.